Sa Australia, dumating ang mga dayuhang turista na sina Greg at Heather sa pantalan upang sumali sa isang cage diving tour na magpapahintulot sa kanilang lumangoy kasama ang mga pating. Binalaan sila ng isang tindero na nagngangalang Dave na noong huling biyahe, kinain ng isang pating ang singit ng isang estudyante sa kolehiyo, ngunit hindi sila naniwala. Sa sandaling yun, dumating ang tour guide na si Tucker at nagtanong sa dalawa. Nalaman niyang walang nakakaalam na naroon sila at tinukso niya sila tungkol dito. Sumakay ang grupo sa bangka ni Tucker at habang nasa biyahe, nagbahagi siya ng mga kwento ng kanyang mga karanasang muntik na siyang mamatay dahil sa mga pating. Lumalangoy na raw siya kasama ang mga ito mula pa pagkabata at may malaking peklat pa siya sa katawan, nang makarating sila sa tamang lugar. Nagsimulang magtapon si Tucker ng chum sa tubig upang akitin ang mga pating. Kinabahan ng husto si Heather at nagulat nang may lumitaw na palikpik sa ibabaw ng tubig, dahilan upang magdesisyon siyang ayaw na niyang ituloy ito. Sinubukan ni Tucker na pagnilayan siya para kumalma, ngunit bigla siyang nagsimulang kumanta ng Baby Shark. Nagulat siya sa una, pero nauwi ito sa pagtawa at pag-relax niya. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa kulungan at ibinaba sila ni Tucker sa tubig. Napapalibutan sila ng mga pating at natarante si Heather sa dami ng ngipin na kanyang nakita. Agad siyang inaliw ni Greg at magkasama nilang hinangaan ang ganda ng mga dambuhalang hayop na ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang dalawa sa bangka at labis na masaya si Heather sa karanasan. Bigla namang naglabas si Tucker ng kutsilyo at sinaksak si Greg bago ito ihagis sa dagat habang nagsisigaw si Heather. Kinabukasan, nag-e-enjoy ang Amerikanang surfer na si Zephyr sa mga alon sa dalampasigan. Maya-maya, sa grocery store, narinig niyang humihingi si Moses ng jumper cables ngunit wala ng stock. Tinanong siya ni Moses kung mayroon siya, ngunit nagkunwari siyang wala. Pagkatapos ay binayaran niya ang kanyang murang Slurpee at umalis. Ngunit ibinunyag na nagtago pala siya ng isang lalagyan ng ice cream sa loob ng tasa upang manako ito, habang papunta siya sa van. Hiniling ni Moses na isabay siya, kung hindi ay isusumbong niya ang pagnanakaw kay Zephyr sa Kaera. Napilitan tuloy si Zephyr na pumayag. Sa biyahe, madaldal si Moses at labis na naiinis si Zephyr, kaya pinatahimik niya ito. Nang marating nila ang kotse ni Moses, napansin niyang may mga surfboard ito at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang hilig sa surfing. Napagtanto ni Zephyr na hindi naman pala masama si Moses at inamin ni Moses na hindi rin naman niya talaga isusumbong ang pagnanakaw kahit hindi siya isinabay. Pinaganya nila ang kotse gamit ang van ni Zephyr at humandar ang radyo, na nagbunyag na pareho rin pala ang gusto nilang musika. Nang gabing yun, nagpakasaya sila sa loob ng van ni Zephyr na nakaparada sa labas ng bahay ni Moses. Bilang biro, itinapon ni Moses ang fin key ni Zephyr palabas ng bintana. Pagkatapos, nagkwentuhan sila at mas nakilala ang isa't isa. Maya-maya, pumasok si Moses sa bahay upang maghanda ng almusal, ngunit nang bumalik siya, wala na ang van. Samantala, nasa dalampasigan si Zephyr at handa ng mag-surf, ngunit napagtanto niyang nakalimutan niya ang fin key. Naghahanap siya ng pinakamalapit na truck na maaaring may susi at nagulat siya sa may-ari nito, na si Tucker pala. Ibinigay nito ang ekstrang susi at pinuri siya sa tapang niyang mag-surf mag-isa sa gabi. Pag-alis ni Tucker, nakatanggap si Zephyr ng mensahe mula kay Moses na nagtatanong kung bakit siya umalis. Sinabi niyang gusto lang niyang maabutan ang mga maagang alon, ngunit nag-atubili siyang sumagot nang tanungin siya ni Moses kung sasama ito. Biglang tinakpan ni Tucker ang ulo niya ng isang bag. Nakipaglaban si Zephyr, ngunit hindi siya binitawan ni Tucker hanggang sa mawalan siya ng malay. Matapos siyang turukan, inihagis siya ni Tucker sa likod ng truck, tinakpan ang kanyang bibig ng tape, at itinago siya sa isang surfboard case. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa pantalan, kung saan patuloy na umuungol ang aso ni Dave sa kanya. Binuhat niya si Zephyr papunta sa bangka at ikinulong siya. Makalipas ang ilang oras, hinanap ni Moses si Zephyr ngunit ang van lamang ang kanyang natagpuan. Sinubukan din niya itong tawagan, ngunit nasa loob ng sasakyan ang telepono. Samantala, nagising si Zephyr na nakaposa sa kama sa isang silid kasama si Heather at isang balde para sa kanilang ihi. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit si Tucker lang ang nakarinig, at tila nasisiyahan pa siya sa ingay habang nag-aalmusal. Sa dingding, nakita ni Zephyr ang pangalan ng isa pang babae, na nagpapahiwatig na matagal na itong ginagawa ni Tucker. Sinubukan niyang humanap ng anumang maaaring gamitin para buksan ang post sauce, ngunit wala siyang makita. Ipinaliwanag ni Heather na walang hahanap sa kanya, at inamin ni Zephyr na ganoon din ang kanyang sitwasyon. Bumalik kay Moses,
Papunta na siya sa trabaho nang makita niyang hinihila ng tow truck ang van ni Zephyr. Agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulis at ipinaliwanag na ang van ang tahanan ni Zephyr, kaya kainahinala na iniwan ito. Hiningi ng pulis ang buong pangalan ni Zephyr, ngunit hindi ito alam ni Moses, kaya hindi may proseso ang ulat. Umiiyak si Heather dahil hindi na niya muling makikita ang kanyang ina. Inamin niyang dapat sana'y nakinig siya rito dahil ayaw ng kanyang ina na mag-gap year siya. Ibinahagi ni Zephyr na lumaki siya sa foster homes at pumunta sa Australia para tumakas. Nabanggit din niyang nakulong siya sa juvie upang gama ng mood. Nagbiro si Zephyr at natawa si Heather. Napansin ni Zephyr na may underwire ang bikini top ni Heather at hiniling niya ito. Tinanggal ni Heather ang kanyang top at inihagis ito kay Zephyr, na matagumpay na nakuha ang underwire. Ngunit bago niya mabuksan ang posas, pumasok si Tucker sa silid. Matapos bigyan sila ng sandwich at tubig, umupo siya ng masyadong malapit kay Zephyr habang nagkukwento tungkol sa mga mandaragit sa tubig. Tinikman niya ang pawis ni Zephyr bago umalis. Ibinato ni Zephyr pabalik ang top kay Heather at sinimulan muling buksan ang posas, ngunit nahilo siya at nahulog ang wire. Mukhang may inilagay si Tucker sa tubig dahil nawala ng malay si Heather. Bumalik si Tucker at kinuha ang underwire bago mawalan ng malay si Zephyr. Nagising si Zephyr na nakaposa sa isang upuan sa kubyerta kung saan naghahanda si Tucker ng kamera at mga ilaw. Naroon din si Heather na nakatali sa kadena ng crane. Sinabi ni Tucker na wala raw ang Diyos sa langit, nasa dagat daw ito. Nakita na raw niya noon si Zephyr na nagsusurf at inisip niyang buhay at espiritual ito, na siyang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng kanyang nakakatakot na libangan. Matapos gupitin ng ilan sa buhok ni Heather, ginaysan niya ito at nagsimula itong magpanik. Pinuri niya ang mga pating at nagreklamo tungkol sa mga mito at kwento habang pinapagana ang crane, na nag-iwan kay Heather na nakabitin sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahan niya itong ibinaba, kalahati ng katawan ay nasa labas pa upang ma-enjoy niyang kuhanan ng video ang mukha nito habang dumadating ang mga pating at nilalapa siya sa loob lamang ng ilang segundo. Sumigaw si Zephyr sa sindak habang namamatay si Heather sa harap niya. Habang ibinabaling niya ang kamera kay Zephyr, tinawag ni Tucker ang pangyayari bilang ang pinakamagandang palabas sa mundo. Nang ibalik si Zephyr sa silid, inukit niya ang pangalan nila ni Heather sa dingding. Napansin niya ang isang bahaging bagong pintura at kinayod ito. Laking gulat niya nang makita ang 12-dosenang pangalan sa ilalim. Sa dining room, umiinom at sumasayaw si Tucker upang namnamin ang kasiyahang dulot ng pagpatay. Inilagay ang tape sa isang kahon na may pangalan ni Heather at hibla ng kanyang buhok, at isinilid ito sa aparador na puno ng mga video ng lahat ng biktima ni Tucker. Kumuha rin siya ng bagong tape at isinulat ang pangalan ni Zephyr. Sa kailaliman ng dagat, palutang-lutang ang katawan ni Heather. Kinabukasan, nagsusurf si Moses ngunit hindi siya makapag-focus dahil nag-aalala pa rin siya kay Zephyr. Nakakita siya ng sirang surfboard malapit sa mga bato at inisip kung naaksidente ba siya. Samantala, nagdala si Tucker ng almusal kay Zephyr, na sinipa ang tray at ininsulto siya. Sinubukan ni Tucker na bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, sinasabing bahagi raw ng ecosystem ang mga piteng at karapat-dapat din silang kumain, ngunit patuloy pa rin siyang iniinsulto ni Zephyr. Sinabi niyang iniisip ni Tucker na isa siyang makapangyarihang mandaragit, pero isa lamang siyang uod. Nasaktan ang ego nito kaya umalis siya. Napansin ni Zephyr na may hawakan ng balde ng ihi at binasag niya ito. Sa gabi, kumakain si Tucker habang nanunood ng isa sa kanyang mga tape. Pagkatapos ay naghanda siya ng pampatulog at pinuno ang hiringilya bago pumasok sa silid ng mga babae. Nang ituturok na niya ito kay Zephyr, sinaksak niya ang leeg nito gamit ang hawakan ng balde at natamba si Tucker. Nabangga ang ulo sa kabilang kama, nakuha niya ang mga susi at sa wakas ay napalaya ang sarili. Sa kasamaang palad, nagising si Tucker at sinubukang hawakan siya, kaya tumakbo si Zephyr patungo sa pinto. Balak niyang isara ito, ngunit hinabol siya ni Tucker at pinigilan ang pagsara, kaya tumakbo muli si Zephyr. Sa hagdan, hinablat ni Tucker ang kanyang binti at tinurukan siya. Sinipa niya ito upang matamba at nagmadaling pumunta sa control room upang humingi ng tulong sa radyo, ngunit walang sumagot. Nang mapansin ang isang cruise ship sa malapit, pumunta siya sa kubyerta at sumigaw. Ngunit masyadong malakas ang musika, lumitaw si Tucker na may dalang kutsilyo, kaya kinuha ni Zephyr ang kamera at itinapon ito sa dagat, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumalon din. Sinubukan niyang lumangoy ng mabilis, ngunit umiral ang pampatulog at nawalan siya ng malay, kaya kinailangan siyang isda muli ni Tucker.
Kinabukasan, saka pa lamang sinimulan ng pulisya ang paghahanap kay Zephyr, habang pinagmamasdan ang proseso at ang dagat, nakaisip si Moses ng ideya, binuksan niya ang app na Wave Watch, na nagpapakita ng live footage ng beach para sa mga surfer. Hinanap niya ang video noong gabing yun at nakita ang isang truck na umaalis mula sa lugar kasama ang van ni Zephyr. Nang i-zoom, nakita ang logo na Tucker Experience, kaya hinanap niya ang kumpanya online. Kasabay nito, dumaan si Tucker sa pantalan at iniwan ang bangka upang kumuha ng mga gamit. Nagising si Zephyr at sinubukang sumigaw, ngunit may tape muli sa kanyang bibig. Nang makahanap si Moses ng numero at tawagan ng bangka, wala roon si Tucker, kaya nag-iwan siya ng mensahe sa supermarket. Bumili si Tucker ng bagong kamera pauwi at naipit sa trapiko, kung saan napansin niya ang isang magandang turista na maaaring maging susunod niyang biktima. Samantala, natagpuan ni Moses ang address sa website at nagmaneho patungong pantalan. Kinabog niya ang pinto ng bangka, ngunit walang sumagot. Paalis na sana si Moses nang makarinig siya ng mahinang boses mula sa sahig. Binabasag niya ang bintana upang makapasok, hawak ang isang kawit. Desperado niyang hinanap ang pinanggagalingan ng tunog at natagpuan si Zephyr. Matapos tanggalin ang tape, sinabi ni Zephyr na tumawag siya ng pulis at humanap ng paraan para buksan ang posas. Tumakbo si Moses pataas habang tumatawag ng 911, ngunit sinuntok siya ni Tucker at napatumba. Sinubukan niyang gumanti, ngunit mas malakas si Tucker at nahulog ang telepono bago siya makapagsalita. Inihagis ni Tucker si Moses sa sahig. Kinuha ang telepono at nasabi lamang ni Moses ang tulong bago siya saksakin ni Tucker gamit ang kawit. Matapos sipin si Moses sa mukha, itinapon ni Tucker ang telepono. Gumanti si Moses sa pamamagitan ng paghampas ng bag sa mukha ni Tucker at sinakal ito gamit ang kawit. Malapit na siyang magtagumpay, ngunit dumating si Dave at pinatumba si Moses. Inakalang isa itong magnanakaw. Narinig din ni Dave si Zephyr at sinundan ang boses nito. Ngunit pinatay siya ni Tucker sa pamamagitan ng pagsaksak sa ulo gamit ang kawit. Naroon din ang aso na patuloy na tumatahol, kaya inungol ito ni Tucker upang paalisin. Matapos ikulong muli ang silid ng babae, nagpasya si Tucker na dalhin ang bangka sa isang isla na tinatawag na Hangman Shoals. Nagising si Moses na nakaposa sa tabi ni Zephyr. Tinanong niya kung bakit umalis si Zephyr matapos ang nangyari sa kanila, kaya nagkunwari itong dahil sa mga alon. Ngunit nakita ni Moses ang katotohanan. Takot siya sa commitment dahil kinamumuhian niya ang sarili, at tiniyak niya na gusto niya si Zephyr kung sino siya. Huminto ang bangka at pumasok si Tucker upang muling patulugin si Moses. Nang magising muli si Moses, nakatali siya sa kubyerta sa tabi ng bangkay ni Dave. Nakaposa si Zephyr sa upuan at humihingi ng awa, ngunit binaliwala ito. Pinaga niya ni Tucker ang crane at dahan-daang inilapit si Moses sa tubig. Kung saan naghihintay na ang mga peteng, nakiusap si Zephyr na siya na lang ang kunin, ngunit kinutya lamang siya ni Tucker. Nang may lubog si Moses, nagmadali si Tucker para sa bagong kamera habang sinabihan ni Zephyr si Moses na huwag gagalaw. Nanigas si Moses at nawala ang interes ng mga peteng. Galit na ibinalik ni Tucker si Moses at sinaksak ito ng ilang beses bago muling ibaba. Tumulo ang dugo sa tubig at bumalik ang mga peteng. Lumitaw ang isang helicopter na naghahanap kay Zephyr, kaya napilitan si Tucker na itigil ang plano at ibalik ang dalawa sa silid. Nag-alala si Zephyr na mamatay si Moses sa pagdurugo, kaya gumawa siya ng mahirap na desisyon. Na-dislocate ang kanyang hinlalaki, ngunit bago pa niya tuluyang makawala, dumating si Tucker. Iniwanan niya ng pagkain si Zephyr at sinabing isa rin siyang peteng tulad niya. Sinubukan ni Zephyr muling palayain ang kamay, ngunit hindi sapat ang dislocated na hinlalaki. Wala nang ibang paraan, kinagat niya ito. Nang gabing yun, pumasok si Tucker upang turukan siya, ngunit natagpuan niyang walang laman ang kama at naroon ang hinlalaki sa unan. Lumabas si Zephyr mula sa pinagtataguan, isinara ang pinto, at tumakbo sa control room upang paandarin ang bangka. Tumakas si Tucker sa emergency hatch at pinutol ang kuryente, kaya tumigil muli ang bangka. Nakita ni Zephyr ang isang party sa kalapit na isla at naghanap ng flare. Nang lapitan siya ni Tucker, pinaputok niya ang flare sa kanya at tumakbo palayo. Ikinandado niya ang sarili sa kusina at umakyat sa counter. Binasag ang salamin ng skylight upang makatakas, ngunit naipit ang harness at hinayla siya pababa ni Tucker. Dumulas silang pareho. Nakakuha si Zephyr ng kawali habang si Tucker ay may kutsilyo. Ipinagtanggol ni Zephyr ang sarili, sinaksak ang kamay ni Tucker at hinampas siya ng kawali bago muling tumakbo. Pinailaw ni Tucker ang kubyerta at nakita si Zephyr na lumalangoy patungo sa isla.
Kumuha siya ng harpoon at hinabol ito sa speedboat. Pagdating ni Zephyr sa pampang, inatake siya ni Tucker at nawalan siya ng malay. Nagising si Moses na nakaposas habang si Zephyr ay nakabitin sa ibabaw ng dagat. Binuhusan siya ng tubig ni Tucker at nagsalita tungkol sa mga isdang lumalaban kapag nahuhuli. Dumating ang isang peteng dahil sa dugo ni Zephyr, kaya ibinaba siya ni Tucker at inihanda ang kamera. Nang lumapit ang peteng, sinipa ito ni Zephyr at lumayo. Galit na tinusok ni Tucker ang peteng gamit ang kawit, ngunit kinuha ito ng peteng at lumangoy palayo. Nakuha ni Zephyr ang kawit at ginamit ito upang makaakyat, ngunit muling lumitaw ang peteng. Nabigla si Zephyr at nahulog sa tubig habang papalapit ang peteng. Tinitigan ng peteng si Zephyr ng ilang segundo, ngunit dahil nasaktan din ito ni Tucker, tila naawa ito at lumangoy palayo. Nakabalik si Zephyr sa bangka at nahanap ang harpoon. Pinaputok niya ito kay Tucker at nahulog ito sa tubig. Bumalik ang dambuhalang peteng at nilamon si Tucker bilang paghihiganti. Naitala ang lahat sa kamera. Nahila rin si Zephyr pababa ng tali ng harpoon, ngunit binitiwan niya ito at nakabalik sa bangka. Kumuha siya ng isa pang flare at pinaputok ito sa langit habang sumisigaw ng tulong. Isang barko mula sa isla ang bumusina bilang tugon. Tiningnan ni Zephyr si Moses at nakiusap na magising ito dahil siya na lamang ang meron siya. Nagising si Moses at sinabi, "Alam ko." Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.